Pagkatapos ng klase, naglalakad ako pabalik sa opisina nang may mamataan akong dalawang estudyante sa kabilang room. Pinuntahan ko ang mga mag-aaral upang kumustahin. Hello, good morning. Kabisi man niyo, nag-ano ka mo? Work immersion. Work immersion. Okay, so, pwede mo ka-interview iyo? Sige po, sir. Sige, ikaw na lang. Pwede ka ma-interview? Sir. Okay, sige. Sige, magmamic lang kita. Sige. Para ni sir? I-clip lang na dahil po. Okay. Mga kaguro, pakinggan po natin ang kwento ni Renalyn. Okay. So, Renalyn, kumusta ang pagiging mag-aaral? Oh, okay. So far, okay man, sir. Nahihimo man tanan, napapasa man mga requirements on time. Yan. Okay man po ang pag-manage ko na kung oras sa personal, tapos di eskwelahan. Okay. So, nagagampanan mo ang mga tungkulin mo bilang isang mag-aaral. Opo. So, bakit? Busy na ba? Siyempre, busy po ako sa parent. May mga babantayan ako. Bukod akong kambal, akong yun mga bugto. Oo nga pala. Kasi di ba meron kang baby? Opo. Meron ka ng baby. Kambal pa. Okay. So, ano ba ang mahirap sa isang mag-aaral na nag-aaral tapos meron ng anak? Kuan po talaga, sir, oras. Oras. Siyempre, kailangan ko, at the same time, kailangan ko magbantay akong anak habang nag-aaram. Tapos, may sir, nga, danay, nakukurent talaga ako kay may mga panahon talaga nga, di ko talaga kaya akong oras kay tungod niya. Mas kailangan ko atindi rin akong anak. Ngan, set aside anay ang pag-aram. Pero, natatapos ko na lahiya pag tapos na ako nga din akong mga anak. Bali, pag may free time ako, amot akong pag-aram. Okay. So, balikan lang natin. Balikan lang po natin mga kababayan. So, ito po kasi si Renalyn ay estudyante ko na nung kanyang grade 11. Ilang taon ka ba na huminto? 3 years. 3 years huminto sa pag-aaral. Opo. Kung dudugtong-dugtong po, bali 3 years po Okay. tanan. Nung huminto ka nung grade 11, nung nabuntis, Kuan po, sir, to first simhan grade 12. last year. Yes. Last year lang. So, bali, isang taon ka lang na huminto. Opo. Para Anya lang po. makapanganak. Okay. So, kasi po mga kabayan, si Renalyn ay estudyante ko nung grade 11, last school year, at yun yung panahon na siguro naging mahirap para sa kanya kasi nga nagkaroon siya ng hindi inaasahang nagkaroon siya ng pagbubuntis at pero hindi mo naman sinasabing hindi ka naman hinayang doon sa pagkakataon na yun. Diri man po, sir, may dagad po, sir, panihinayang, pero kay tungod nga kailangan ko talaga yung priority na akong health, kay tungod akong baby. Di ko na kasi kaya magsinakasa ka third floor. Ang mga kailangan ko na talaga humuyo. Second sim. Okay, so kailangan mong huminto kasi nga lumalaki ang tiyan, Yes, mabigat po. para sa na umakyat sa third floor kasi nga ang inyong classroom ay nasa third floor. Opo. Tapos kambal pa, siguro mabigat talaga yung Mabugat dalawa talaga, kasi. Dalawa kasi, di ba? Tapos ang malaking bata pa. Okay. So, sige nga, pag-usapan natin nung time na bago ka pa lang nagbuntis. So, nung panahon na yun, naisip mo ba na magkakaroon ka talaga ng anak sa edad mo na yun? Actually, sir, diri po talaga. Unexpected. Opo. So, hindi inasahan. Pero blessing naman kasi yan. Yes, sir. Diba? Sabi pa nga ng blessing iba, in disguise. ang mga babies ay blessing talaga para sa mga magulang. Tapos kapag nakikita natin ang ating mga anak na pag-uwi natin ng bahay, di ba nawawala lahat ng pagod, tanggal Yes, lahat sir. yan. So, Opo. di ba? Tapos makita mong ngiti pa lang ng anak, di ba? Parang Opo, wala sir, na, ulit. tanggal na ng pagod mo. Kahit anong hirap ng mga, di ba ngayon nasa grade 12 ka na. Yes. Okay, so si Renalyn po ngayon ay nasa grade 12 graduating students ng senior high school, GAS, General Academic Strand. Okay. So, di ba pag grade 12, ang daming gawain.
Opo. research. Research, work immersion, tapos may mga iba pa po talaga. Ibang subject. Sabay-sabay. So, paano mo minamanage ang time kapag gano'n? Kung sir, actually, mas makuri talaga naging mas masayang na sir kay tungod supportive akong partner. Tapos, kung sir, liwatin, akong mga in-laws, nabulig liwat pag timan akong mga baby. So, at least, meron kang mga supportive na in-laws at saka yung partner mo supportive din. Kasi nga, maitanong ko lang, so kumusta pala sa bahay ninyo? Okay man sir, haamon may kalugarin man namon nga ginokyan. Bali, okay man niya, adi akong mga bugto, nga nagkakasurusundo man kami, dire ako nakukurean ng mga ginihimo balay kay tungod na nagbuburugbid kami. Okay. So, ang bahay ninyo ay nakabukod na kayo Yes, sir. sa magulang mo, Opo. sa magulang nila. So, parang bumuo talaga kayo ng sarili Opo. mong pamilya. So, anong trabaho ng partner mo? Sir, lawod. Dagat. Opo, Okay, so dagat. nangingisda. Okay. So, maganda naman ang kita sa pangingisda. Okay man sir, nakakakaan man. Nakakasuporta naman. Okay. Nasusuportahan ang pangangailangan ng kambal. Okay. Huwag mo munang sundan. Oo, sir. Huwag mo munang sundan kasi dalawa, di ba? Yes, sir. Mahirap pag sundan. So, sa pangingisda, nasusuportahan naman ang gatas. Yes, sir. May gatas? Opo, nagpo-formula. Pero- Mixed feed. Mix. At least mixed. Kasi kailangan pa rin talaga ng mga anak Breast na milk. gatas mula sa ina kasi mas healthy daw yun. Yes, sir. Pero hindi naman kaya ng ina, di ba? Kasi Okay. lalo na kambal. Opo, labi na po yan ang aneskwela ako. Paano na yan? Mahal ang gatas, di ba? Opo, sir. Mahal. Mahal Ang hirap talaga. kasi tapos diaper pa. Diaper, Ang dubli-dubli. mahal, Yes, diba? sir. Ang mahal. Pero naglalampin. Diaper lang? Diaper lang po talaga. Ano, dalawa yun? Ang mahal. Yes, sir. Kasi kahit na ako. Mahal talaga, sir. Dubli, di ba, mahal pag usala ito kay Dua. Dalawa. Samantala, yung sa akin pa lang, lalo na sa'yo, mga lalaki sa'yo, di ba? Ay, lalaki, babae sa'yo, di ba? Yes, Ang sir. ganda. Ganda ng pagkakakambal mo. Lalaki tsaka babae. Di ba? Kompleto Hindi na agad. hindi na talaga May babae ka sinabi. na, may lalaki. Yes, So, sir. stop muna. Hindi mo pa rin naman masasabi na yan na. Yes, sir. Diri. Oo. Opo. So, hindi pa ngayon. Diri lani yun. Oo. Kailangan lumaki muna para hindi naman mahihirapan. So, mas mahirap din kasi pag maliliit pa nasundan na So, agad. kayo napapabayaan. Kasi kailangan pang bantayan yun, di ba? Yes. So, kailangan mo na palakihin para at least kaya na nilang kumilos mag-isa. Kahit Sir. kumain na mag-isa, kaya na nila. Tapos kaya na nilang pumunta sa CR na mag-isa para umihi. Saka palang susundan kasi mahirap pag sabay-sabay na alagain. Mag-all. Malakas ba ang kita ng isang mangingisda? Para amon sir nga okay man niya, may nasusuportahan namon tanan nga pangangailangan tapos nakakag-saving pa kami. Just may So saving. far okay May man. saving pa kayo niyan, ha? Yes. Samantalang ako wala akong saving. Ang dami kong utang. May dagad gap service kay Guti. At least kasi pag emergency, di Yes, ba? sir. Hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari. At least meron kang huhugutin kapag mga pagkakataong gano'n. Yes, sir. Okay. Sige. So, paano pag di ba, hindi naman palaging maganda ang panahon? Kasi Yes, ang pangingisda ay nakasalalay din sa panahon. So, paano pag madlos, mahangin? Kung sir, kasi nga ito sir nga, may talaga kami mga nakalaan na mga bagay. May emergency, pag may mga solito nga panahon nga, may bagyo, mamadlos. Kaya may May- savings kayo. Yes po. Kasi, halimbawa ngayon, Importante di ba, talaga kay diri permit panahon. may mga time na malakas, kailangan mong itabi ang iba Yes, sir. para pandagdag sa panggastos kapag ang panahon ay hindi umayon sa ating trabaho. Although mahirap pa rin, kasi nga hindi naman natin alam kung hanggang Putong kailan, kung hanggang kailan ang hangin, ang bagyo. So at least, sa mga unang araw, meron kayong hugutin. Siguro pag nagkulang na lang, pero wala na kayong mga utang. Waray-waray po, sir. Maganda. Opo, sir, giniiwasan Samantalang naman ako, po. ang laki-laki ng utang ko, di ba? Kay syempre, pakabuhay pandagat, pero hindi kayo maaram kung makakabayad kami once na umutang kami. So, kailangan talaga. Di ba may mga pagkakataon din na may nanguhuli, Yes, sir. di ba? Ngayon ba, meron? So far, yan na, sir, waray man. Wala pa. Okay, so, kasi dito minsan, yun ang nagiging problema po mga kababayan, ng mga mangingisda. Kasi, may mga pagkakataon, hinuhuli sila. Hinuhuli sila ng mga taga-BFAR. BFAR, dito sa Katbalogan, kasi nga, Illegal. ang daming pinagbabawal, ang daming illegal daw.
Okay. So kahit ang lambat, di ba minsan? Yes, sir. Ang lambat, bawal, Motor, ang motor, tao, okay? tanan Di ba? talaga. Yes, sir. So lahat ng issue. So kawawang mangingisda. Pero hindi naman natin masisisi kasi Illegal talaga yan. ganun talaga ang patakaran ng gobyerno. Pero wala na lang magagawa. Kailangan na lang natin sumunod. Pero kung ikaw ay isang mangingisda, ang ginagawa na lang ng mga Sagot pa mangingisda kabuhingan eh. ay umiiwas na lang paminsan-minsan. Para hindi naman masyadong malaki ang damage. Kasi pag makuha ang bangka, wala na. Wala nang gagamitin sa pangingisda. Kapag nakuha naman ang lambat, gastos na naman. Kasi kailangan bumili ng bago, di ba? Mas worse pag nalakop talagang tao. Oo. Lalo na pag tao. Kapag tao po, magkano ba ang tubos? Depende, sir, dan 30 or 30,000. 38 na yan. 38. So, minsan kailangan pang pumunta ng mga kamag-anak doon Para sa mag-bail. kinauukulan kung saan sila pwedeng humingi na mabawasan naman kahit papaano ang bill o ang pantubos. So, ganun po mga kababayan ang ginagawa. So, napakahirap para sa mangingisda. Sige. So, okay naman kayo ng in-laws mo. Oo, okay, sir. Okay. Okay po kami. Mga buotan. So, ano ba ang plano mo pagkatapos ng senior high school? Kasi isang buwan na lang, di ba? Yes, sir. Magpupurso po ako college. Ipupurso ko pa akong course. Karag nga ako the future college. Actually, sir, nag-take na ako entrance exam. Entrance exam. ISSU. SSU. Okay. So, kasi mga kabayan, matalinong bata kasi ito si Hannah. Oo. Medyo napahinto-hinto lang kasi kaya hindi nagtuloy-tuloy ng pag-aaral. Siguro, anong taon ka na ba dapat? Third year college. Third year college na ka na sana. Yes, sir. So, di 3 ba? years talaga. 3 years. Sayang yung 3 years, no? Yes, sir. Next year sana, graduate ka na. Opo. Okay. So, nag-take ka na ng entrance exam sa Opo. SSU. So, ano bang plano mong kuning kurso? Sir, co-ed, BS-Ed, sir, major English. Okay. So, ang kukunin mong kurso ay Bachelor of Secondary Education. Major in Tapos English. English ang major mo. So, kanino ka ba na-inspire? Mamayan. Mamian. So, magaling talaga to si Mamian. Di, ang dami niyang nai-inspire. Ang daming nag-i-English major na mga graduate namin. So, magaling magturo si Mamian. Yes, sir. Okay. So, pero hindi naman na-inspire lang. Gusto mo talagang maging teacher. Yes, sir. Ano na nagro-rodo ako. Kukuhaan ko ba talaga ang BS-Ed English kay may mga ibalat ako nga karuyag. Pero kay tungod kan mamian, buwan nakikita ko man, maupi talaga ang English, sir. English talaga. So, kukunin mo talaga yung English. Yes, sir. So, hopefully, mapasarahan yung transit. Ang papasayan, matalino ka naman. Okay. So, ngayon, honor student ka ngayon, di ba? Yes, sir. Honor ka. Nung last year, nung hindi ka pa humihinto, honor student ka Yes, rin noon, sir. di ba? Di ba lagi kang honor student eh? Di ba nag-transfer ka noon sa ibang school? Yes, sir. Ng junior high? Dito na po ako nag-stop 2 years. Saan ba yun? San Sebastian. San Sebastian Samar. Anong grade ka nga? Grade nag-transfer? 9. Tapos bumalik ko ako dili grade 9 lagi hapon. Bali di na ako nag-iha. Okay. Dapat sir, pagkali ko grade 10 kay actually, tapos talaga ako nga waray lang nira ka kuan, waray nira ka, tapos pagkunan na akong card. Asya to nga, ginutro ko na ng grade 9. So, bali, tinapos mo talagang isang Yes, taon sir. doon. Yes, sir. So, Pero wala kang record. yes, sir. Waray-waray ramang ko ng record. Paano kaya yun? Siguro hindi ka in-enroll sa Ay, siya LIS. po nga, asyalatan ko, siya to nga, nag-utro na lang ako para di rin nadamo nga problema. Kay, nag-utro na lang talaga ako grade 9. Okay. So, sayang din yun. Isang Yes, sir, nga taon. na siya, kay binalik-balik ako nga dito. Ang gastos mo pa lang doon sa pagkain pa lang, pamasahe. Di ba? Yes, sir. Kasi, anong nandun ka sa San Sebastian, kanino ka tumitira? Akong tita. Tita mo, kapatid ng Taka dito man akong mama. ang mama mo, taga San Sebastian. So, doon ka nakatira. Malapit lang sa school. Yes, sir. Okay, nilalakad lang. Okay. So, pero sayang pa rin, isang Yes, taon. sir. 1 year. Dahil doon, nagkaroon ka ng 3 years. ng 3 years na Yes, sir. na gap, dapat ka na. Third year college sana ngayon. Yes, sir. Kunting panahon na lang sana. Pero siguro faith. Yeah. Siguro kayo may Kasi rason kung siguro kung hindi ka nagbinalik-balik, siguro waray pa ko yan ang anak. oo.
Diba? Sugadlat ako So, naisip. ganun. Siguro, kailangan talagang mangyari ang mga bagay na yun para ma-realize mo kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Yes, sir. Diba? Ungod-ungod. Kasi kung hindi natin mararanasan ng gano'n, siguro walang lesson, di ba? Pero meron ka namang natutunan siguro. Oo, kadamo gan sir. So, Kung marami na kang mga natutunan anak, ano, doon. nadamo. Di ba? Kasi ngayon parang nakikita ko porsugido ka talaga. Sir, Diba? siyempre kailangan talaga kay Oo. upat So, nga bata't nasa ako. Bakit apat? Akong duwa, sir, nga mga daddy ako. Dalawa mong kapatid na Good tip, nakababata ay nasa iyo. Yes, sir. Sa'yo nakatira. So bakit hindi sa parents? Si Parents parents Nera. Yung parents mo pala ay separated. Naghiwalay. So bakit hindi sumama sa isa doon sa kanila? Mga concert, complicated. So, Complicated. ako naratawa para di makuha ng mga bata. Okay. So, mahihirapan yung mga bata kapag doon tumira sa kanila. So, nakikita ko pa naman ang papa mo dyan. Palatiya. Pero ang mga kapatid mo, hindi na doon umuwi sa inyo. Napakadto ko dahil, sir, kasi syempre, tatay malagi hapon namin. Pero ali talaga ako. Pero ikaw talaga ang parang naging guardian na nila. Yes, sir. So, ano bang mga edad ng mga kapatid mo na nasa sa'yo? Ano sa sir, 10, tapos ano sa 8. So, yung isa 8, yung isa 10. 10. Elementary. Yes, sir. Nandyan sa Na-school lang yun. elementary. Okay, dito lang. So, bali ang... Pero sinusuportahan naman ng mga... Ni ng mama. papa mo. Ng Yes, mama sir. mo. Okay, nagbibigay sa'yo Mm. ng pansuport. Kasi mahirap kasi kapag nag-uumpisa pa lang kasi kayo, di ba? Nag-uumpisa pa lang kayong bumuo ng pamilya, tapos nagkaroon ka agad ng 4 na anak. Yes, sir. O, di ba? 4 agad yung Bigla. inaalagaan mo, bigla. Kasi kambal sa'yo, tapos 2 mong maliliit na kapatid. So, para ka na talagang naging Nanay. nanay ng malaking pamilya. Kasi di ba 4, tapos bata ka pa. Tapos 4 na ang inaalagaan mo. Kasi yung 8 at saka 10, kailangan mo pa rin yan ng guidance, di ba? Kasi kapag hindi mo sila i-guide, baka magbulakbol sa pag-aaral. So, kailangan Actually, matatalino sir, rin. ang mga honor student. Ay, mga honor students din. Yes. Lahi pala kayo ng mga matatalino. Hindi rin, sir. Di ba? Kasi ibig sabihin, hindi naman mahirap. Di ba, meron tayong mga nakikitang bata na kahit gano'n na, mahirap pa rin magbasa, Yes, sir. mahirap turuan, at least yung sayo, Hindi rin, sir. Kung nila, madali rin may barang. madali lang matuto. Okay, so di ba, hindi ka na masyadong mahirapan sa academics nila. Ang kailangan mo na lang tagagising sa umaga. Oh, di really at mga kanlat. Hindi rin. Nagmamata. Una pa ako. Mauuna pang magising sa'yo. Di ba? Hindi na, O, di rin talaga hindi naman mahirap ako rin. alagaan. At least hindi mahirap alagaan. Kasi meron kasing, Mga bata kahit talaga. high school lang, hirap gisingin. Oh, Hindi rin mahirap pakainin. Oh, di rin, sir. Hindi rin. Nanuhugas, nakabulig na talaga era. Nakakatulong pala. So maganda rin naman pala. At least, bata pa lang sila, alam na nila kung paano ang mga gawaing bahay. Yes, sir. Para di rin at kairo pag... So ganun rin kayo noon. Bata Yes, pa sir. lang tinuturoan na kayong gumawa ng Yes, mga sir. gawaing bahay. Siya. Maganda rin naman kasi yung mga ganun kasi nga Habang bata natuturuan pa. nating maging responsable ang isang Independent. bata. Maging independent, di ba? So maganda rin naman yung Para ganun. di rin kairo pag dumako. Kasi pag college, Kailangan- boarding house yan, di ba? Yes, Kasi sir. wala namang college dito sa ating barangay. So, kailangan pumunta ng Katbalogan, magbo-boarding house. So, ang hirap kapag ang bata ay college na, tapos naka-boarding house, tapos hindi Naasa marunong pa. magsaing. Naasa pa ako. Di ba? ganun. Hindi marunong magsaing, hindi marunong maglaba. Mahirap yun. Marunong maglaba. Di rin po, sir. Hindi Di pa. rin ko pero ganyan papakonit. Okay, hindi pa. Kasi mabigat na gawain Hindi pa kaya iralawas. sa bagay. Pero Mga pag guti-guti igib ng pala, tubig, pagsilig-silig, paghugas. paglinis ng bahay, alam na nila. Maganda rin naman yun. Paano yan? Mag-uumpisa kasi ang college mag-uumpisa ngayong taon, maliliit pa ang mga anak mo. Opo. So, So ano bang plano mo? kung sir, nag-istorya kasi kami to kung partner na siya, kung ba hindi rin mo kaya, di rin ko kaya kay Ira Baby, good di pa. Tapos, ikaw, nagpapakaboy, syempre mag-goal. Bangin, sige, kakayanon daw. Mahihimo naman lang. Kung sayang that kasi, 4 years. 4 years man lang. Tapos, pag Tama. turudag ko na Ira Baby, kailangan ko na rin magtrabaho kay Mm-mm. Ira. Maingis ko lang mga Oo. dilalat Lalaki ang gastos. So napag-usapan na pala ninyo ng partner mo na Yes, sir. na kakayanin niya kahit mahirap. Yes, sir. Actually, yan ang ako, nadiri pa ka pagbalik kay nasa yung kay baby pira pala ka months. Mm-mm. Bang hindi rin mo kaya. Nasa nga pag kuha na kay tapusan na lang kay anong panahon sayang.
Di mo lang mag-iingat. So nagdalawang isip ka pa pala na bumalik ng grade 12. Ako talaga partner sir, At least supportive Yes, sir. ang partner mo. Kasi di ba, sabi mo pa nga, sabi ng asawa mo, tapusin na lang ang pag-aaral kasi 4 na taon lang naman. 4 na taon na sakripisyo kapalit ng habang buhay Yes, sir. na magaang pamumuhay. Di ba? Tama naman. Di ba? Yes, sir. Practical pa lang. Opo. Magaling din mag-isip ang asawa mo. Yes. Di ba? Kasi hindi lahat Diri ng tanan. partner ganun mag-isip. Yes, sir. Di ba? Kasi ang priority talaga nila, ayaw nilang mahirapan sa buhay na yung hirap na hirap ba? Kasi ang naisip agad nila, kaya nga nag-asawa para may katuwang magkonservera. sa buhay, o di ba? Para hindi masyadong mahirap, hindi masyadong mahirapan, may maglalaba, may magluluto para sa kanila. Ganun. So, parang hindi practical na pag-iisip Yes, kasi sir. yun. Pero ang sayo pala, di ba? Ang galing pala niyan. Matured kasi. Di ba? Matured mag-isip. Matured kasi yun. Kasi, practical mag-isip kasi nga. Ang iniisip ay hindi yung ngayon. Future. So, ang iniisip talaga ay ang future. Maganda, di ba? Ang galing pala niya. Tama nga naman kasi pagdadaanan ninyo ng 4 na taon o 5 taon kasi mag-apply ka pa Yes, naman, sir. board exam ka pa naman yan. Pagdadaanan ninyo ang hirap ng ganun lang na panahon, mga 4 to 5 years, kapalit naman yan ay maging hawang buhay The long pagkatapos niyan. Tapos, pero sana hindi ka muna magbuntis sa ano yan, habang nag-aaral. Opo, sir. Kasi pwede naman yan makontrol, di ba? Ganon. So, siyang magbabantay kapag nag-aaral ka ng college. Paano ang hanap buhay? Ay, adi man po ko, iya parents ko. Okay. So, pagpupunta sa dagat, iiwanan muna ang mga anak sa kanyang Pero sir, magulang. kay mag-uli-uli manalit ako pag mag-school. So pag mag-school ka, hindi ka mag-boarding house. Diri pulat siguro kailangan ko talaga O kailangan mong umuwi kasi nga, kailangan mo rin kasi breastfeed, di ba? Pwede na mag, Pwede na ano, ako. Pero yan na sir, nakaon naman. pwede na maglutas. Ano ba? Pwede na maglutas. Di ba? Pwede na lutas na. Kumakain na ng kanin, di ba? Yes, sir. Kasi yung sa akin, kumakain na rin ng kanin. May dagdag ko lang. Meron din kasi akong baby. Edad ng sayo. Okay. So at least meron na kayong plano bago pa man pumunta sa college. At least meron ka ng plano na itutuloy mo talaga ang college. So tapos meron ka ng mindset na mag-education ka talaga. Yes. So yun na talaga ang kukunin mo. Yes. Diba? Maganda rin naman kasi pag education, pwede kang dito ka lang magturo, diba? Yes, sir. So Pwede liwat. English. Kasi wala namang English major na teacher ngayon dito sa Pangda National High School na taga rito, di ba? Malay natin yung mga teacher ngayon dito na English ay hindi naman talaga taga Pangdan ay mag-transfer ng ibang school. So, ang ipapalit ay syempre yung mga taga dito, di ba? So, at least kung makapagtrabaho ka dito sa school, Haranin na. malapit lang, hindi ka mahihirapan. Kasi doon din naman papunta yan, di ba? Kasi kapag nakagraduate ka ng education at nakapasa ka ng board exam, pwedeng ang unang assignment mo ay hindi talaga dito. Pero kapag nag-umpisa ka na magtrabaho sa DepEd, meron ka ng chance na matransfer papunta dito sa kung saan ka pinakamalapit. Ganun naman lagi, di ba? Kung saan ka pinakamalapit, lalo na at siguro ang reason ay kung breastfeeding mom ka, madali lang yan. Madaling magpa-transfer pag ganyan. Diba? So, ganun ang plano ninyo. Mag-aaral ka habang siya ay nagtatrabaho at nagbabantay ng inyong mga anak. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. So, napakaganda ng inyong mga plano. Kasi, para talaga sa future ang isip ninyo. Diba? Pero, uwian ka. Yes, sir. Uwian. Sa Magastos bagay. siya, pero kailangan talaga. Magastos kasi pag uwian. Pasahe. Kasi, maliban sa pamasahe, magkano ba pamasahe ngayon? 50. 100. Papunta sa Katbalogan. So, 100 balikan. Tapos mamamasahe ka pa yata niyan doon ng tricycle. Tricycle pa papunta sa campus. Tapos may mga school projects. Tapos pagkain. So, di ba, magastos din. Pero kaya yan. Kakayanin yan. Okay. Ngayon nga, wala kayong utang. Yan na, muntadiri. Oo. Muntadiri magkaot. Oo. Sana hindi kayo magkautang. So, wish natin na hindi kayo magkautang. Sige. Mga kababayan, ito po si Rinalyn ay isang batang ina. Bata. Ilang taon ka na ba ngayon? 21, sir. 21?
Okay, so hindi na pala bata. 21, pero kahit papano sa edad niya yun, sinikap niya pa rin makapag-aral, makabalik sa pag-aaral at gusto niya talaga makapagtapos ng kolehiyo para sa kanyang kambal. Okay, sa kanyang kambal. So, baka meron kayo diyang mabuting puso na gustong tumulong. Di ba? Actually, di ba? So, alam mo kung bakit ko ginagawa ang vlog na to? Kasi gusto kong ipaabot doon sa mga may kakayahan na maraming mag-aaral dito sa Catbalogan City, lalo na sa mga school na nandito sa barangay, na maraming mag-aaral na siguro mahihirapan pagdating sa college. So, kailangan ng suporta. Kasi marami kami mag-aaral dito sa aming school na hindi na nag-aaral ng college dahil nga sa hirap ng buhay. Dahil karamihan sa aming mga mag-aaral dito ay mga anak ng mga mangingisda. So alam naman nating lahat na kapag pangingisda, hindi palaging maganda ang kita. So may mga pagkakataong mahirap talaga. Lalo na kapag hulihan, panahon. Yun ang kalaban pag pangingisda. Yung huli, panahon, yung mura. Yung murang binibili ang mga, di ba? Yung mura. Kasi binabarat po sila. Di ba? Merong pupunta dito, mamimili, mura. Di ba? Mura ang isda. Ano bang isda ba ang kinukuha? Kuan sir, masag pasayan. Okay. So yung mga nakukuha sa pangingisda ng partner mo ay masag, pasayan, isda. So kung ano yung meron. Yes sir, Okay, lahat. Okay. So kasi iba naman ang ginagamit kapag pasayan, di ba? Yes, Iba ang iba masag, iba isda. Iba kapag manguha ka ng pasayan, ibang sukat ng lambat. Kapag naman masag, medyo malalaki, di ba? Ang square. Okay, ang mga butas ng ay medyo malalaki. Iba rin naman pag isda. Meron kayong ang tawag diyan sa pra? Waray. Sa prahan. Waray. Di ba yung naka-steady lang doon? Waray. Tapos pupunta ka na lang doon para i-harvest. So wala kayo. So, ang sa inyo ay maglalayag talaga. Pupunta talaga tapos palipat-lipat kung saan yung meron. Kaya nyo pala. Kaya nyo namang, pero siguro mahirap din kasi ang sitwasyon kapag nanay ka na nag-aaral ka. Tapos ang school ay malayo. Kasi halimbawa ngayon, di ba ngayon, okay lang kasi malapit lang. So, pwede kang umuwi ng recess, tapos babalik ka. Ilang minuto lang naman yan pauwi sa inyo. So, sila po ay taga-Sitio Mumbon rin. Okay, malapit lang sa school. Walking distance lang. Okay. So, pwede kang umuwi pag recess, pero ba't hindi ka umuwi ngayon? Okay, kung po si sir, amon pag-uli talaga lunch. Okay. So, lunch time lang talaga inyong pag-uwi. Isang oras lang, di ba? Uuwi, pagkatapos kumain, papadidin ang anak na sandali. Tapos dalawa Yes sir, sabay. Sabay yung dalawa. At least marami ka pang gatas. Okay. So sabay. So sandali lang rin yun. Kasi maglalakad na uli pabalik. Yes sir. Diba? So kahit papaano. Tapos pag doon ka na sa Catbalogan mag-aral, wala na yun. Diring, sir. Wala na yun. So ang time mo na lang para sa anak mo ay gabi na lang. Sa madaling araw siguro, tulog pang mga yan. Yes sir. Diba? So, ang hirap talaga ng sitwasyon kapag meron ka ng meron ng baby na aasa sa'yo. Yes. Pero kailangan nating tanggapin kasi bigay niya. Yes. Di ba? Kasi hindi naman ibibigay sa'yo yan ng Diyos kung hindi mo kaya. Yes, kaya nga sa'yo ibinigay, di ba? Kasi tingnan mo ang iba, hirap na hirap magkaanak. Yes, sir. Di ba? Hirap na magkaanak. Siguro hindi pa nararamdaman ng na kaya na niya. Diba? Pero hindi naman lahat. Meron naman kaya na pero wala pa rin. Talaga. Siguro hindi pa lang time. Pero sa'yo, di ba, binigay sa'yo. Binigay sa'yo 2, tapos grade 11 ka pa binigay. Nag-aaral. Grade 12 na po ako. Grade 12 yes, ka sir. na? First sem. Grade 12, Ang first continuation semester. ko po yan. Yan ang pagsunod ko. Second sem. Ay, oo nga pala. Yes, sir. So, huminto ka noon ng first semester. Yes, sir. Kaya pagbalik mo, second semester ka na. Yes, sir. Okay. So, ngayon pa lang pagbalik mo, isang semester ka na lang, tapos Yes, graduate na. O, di ba? Kaya nang hinayang siguro yung partner mo kasi ilang buwan na lang yan. Yes, sir. 5 months na lang. Tapos, 3 months na lang.
So, tapos na. Tapos, college na. Yes, sir. At least sa Samar State University, walang tuition. Yes, sir. Pero may miscellaneous. Di ba, Yes, yung mga sir. binabayaran ka pa rin, uniform, mga ganun, uniform, library, medical, eskwaa. Mas ang dami pa rin binabayaran sa college. Miscellaneous. Miscellaneous fees. Parang malapit na rin umabot sa tuition. Ba't kaya ganun, ano? Ang dami pa rin babayaran. Pero kahit pa paano, wala ng tuition. Nabawasan. Yes, sir. Okay, tapos hindi ka naman magbo-boarding house. Siguro ang ano mo na lang yan, yung sana ipapa-boarding house mo, ibabayad sa boarding house, Transportation. pang transportation mo na lang. 'Di ba? Tapos at least kung walang pasok, nandito ka lang, Yes, sir. 'di ba? Tapos pag gabi pwede ka pang maglaba. Yes, sir. Kasi kung ang partner mo ay nangingisda, siguro hindi na niya maasikaso yung mga ganong gawain, yung maglaba, Yes, sir. siguro maghugas ng plato. Ito, nahihimo pa ni... May magagawa pa niya, maghugas ng plato, maglinis ng bahay, gano'n, di ba? At least maswerte ka pa rin at nagkaroon ka ng isang supportive na Yes, partner. Siguro kung iba pa, siguro kung iba ang napangasawa mo, yung walang ganong mindset ba, yung iniisip ay advance mag-isip. Yung, di ba, advance mag-isip pag ganun. Yung iniisip ay Paurong. para sa future. Diba? Siguro kung ang naging partner mo ay yung iniisip ay ngayon lang, wala. Makaka-online na. Diba? Siguro, Ako. kahit papano, hindi man sa mahirap, kasi, ma-stuck lang kayo sa kung ano ang inyong sitwasyon sa ngayon, diba? Kapag hindi advance Correct, mag-isip. correct. Inisip lang yung ngayon, walang progress, diba? Kasi kung halimbawa, nakakuha ka ng partner na para lang mabuhay, Para so, na diba? makakaon. Para makakain lang, Makasurvive. para ma-provide lang ang kailangan ng pamilya. So, ganun lang ang magiging buhay ninyo hanggang sa tumanda kayo, di ba? Lumaki ang mga anak nyo, ganun lang. At least, yung asawa mo ngayon, naisip ka agad niya na kailangan ng edukasyon. Yes. Ibig sabihin, bakit? Ang asawa mo ba ay, ano bang natapos ng asawa mo? Kung ano, sir, high school kay nawaray po kasi tatay. Ay, wala ring father. Yes, sir. Temprano yan Ang na. asawa mo. Ay, yung sinasabi mong in-law ay yung Mother na lang. mother na lang niya. Yes. Tapos tinutulungan din kayo. Wala na ba siyang maliliit na kapatid? Bunso na po. Bunso na ito. Kasi kuya teacher. Okay, yung bunsong kapatid ng asawa niya ay classmate niya ngayon. Di ba? So, nag-classmate na sila ang bunsong kapatid ng asawa niya. Okay. So, wala na palang inaalagang maliit. Aray. So, kaya pala, pwede namang alagaan din ang Yes. mga babies ninyo. So, ganun din pag mga lola, di ba? Mahilig sa apo. Yes, sir. Minsan nga, gusto nasa kanila na lang lagi. Kasi ganun kasi yung sa amin. Tapos, magsiselos ka na lang kasi noong kayo ang anak, laging galit sa inyo tapos pag apo na, o di ba? Masyadong paura, di ba? Pinaurat ako. So at least meron kang ganun. Hindi ka masyadong mahihirapan kasi merong tumutulong sa inyo. Yes, Buti na lang hindi ka pala masyadong stress sa buhay. Yes, sir. Di ba? Kasi kapag stress ka, hindi ganyan ang magiging itsura mo ngayon. Di ba? Di ba? Maganda po si Rinalyn. Okay. So siguro kung stress ka ngayon, nako, baka yung buhok mo ngayon, Kakalupan. wak-wak. Wak-wak. Di ba? So, ganun. Wala ka na. Kasi kapag hindi ka tinutulungan ng walang tumutulong sa'yo, lahat Stress sa'yo, talaga. wala ka ng time para sa sarili mo, Yes, di ba? sir. At least sa'yo meron. Ganda naman pala ang plano ninyo sa buhay. So parang meron Kailangan. talaga. So wish na lang natin na na matupad. Para matupad yun, kailangan natin ng pagsisikap. Diba? Sakripisyo. Pagsikapan. Tapos kailangan matatag. Yes, sir. Kailangan matatag, kailangan ng sakripisyo. Diba? Kailangan yun. Kasi kung hindi matatag ang loob mo, pag medyo mahina ang loob mo, Waray. nahihirapan ka talaga. Kasi diba? Kasi nahiwalay ka na ba sa mga baby mo ng kahit Waray. isang araw? Waray po, sir. Hindi pa. So ang hirap kasi nun eh. Kasi Yung nakita makori talaga. ko kasi yun sa asawa ko nung bumalik siya dito sa school. Dito lang kami yan Dito lang kami. Una nilang paghihiwalay ng medyo matagal na oras. 4 na oras lang yan. Grabe. Ang iyak. So kasi Makori talaga, sir. mahirap mahiwalay, di ba? Yes, sir. Sa anak. Pero sa iyo at least mag-uuwian ka
alam mo na, mag-look forward mo na lang na sa gabi, kasama mo naman yung mga anak. Yes, sir. Di ba? Kasi, unlike pag mag-boarding house ka, Hindi rin talaga makakaupo. oo, Hindi ko ka kaya. hindi mo kaya. Yes, sir. Hindi ko kaya. So, hindi mo pala kaya na 4 na araw o 5 araw na hindi mo makita ang mga anak mo. Hindi ko kaya, sir. Oh, first baby mo kasi yan, di ba? So, paano yan? Pero siguro naman, pag makatapos ka na, tapos teacher ka na, kaya mo nang mahiwalay. Hindi, sir. Kakayanin na yan. Kaya na talaga iba. Kakayanin mo na yan. Kasi pag ma-assign ka sa ibang lugar, kailangan mo rin namang, or pwede rin, dalhin mo na lang. Pwede. Buong pamilya, dalhin mo na lang. Halimbawa, ma-assign ka sa summer high, o taga Balogan na kayo. So, kung ma-assign ka dun sa Sikais, layo. Mas malayo pag ma-assign ka dun sa bundok. Meron kasing high school dun sa bundok. Nakalimutan ko lang ang pangalan ng school. Meron dun school sa bundok na siya. Yung aakyat ka na Pagapang. Grabe, no? Oh, ganun. Basta, mahirap daw yun. Hindi ko lang, kalimutan ko lang pangalan ng school. Okay, sige. So, yan po mga kababayan. Siya po si Reynalyn, isang grade 12 student ng Pangasinan National High School at graduating student. Yes, So, gagraduate next month. Next month ba? Yes, sir. Next month. May. Next May. Ay, June 1. Ay, hindi. May May 31. 30 or 31. So, next month graduation at magkokolehiyo. So, siya po ang aming estudyante na nag-aaral at nagkaroon ng blessing. So, nagkaroon ng kambal. 2 cute na kambal. Pero kahit gano'n, nagkaroon siya ng baby, pilit pa rin niyang bumalik sa pag-aaral. Dahil naniniwala siya at ang kanyang partner na ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Susi para magkaroon ng magandang buhay. Okay, magandang kinabukasan para sa mga anak, para sa kanyang buong pamilya. So, yun lang masasabi ko. Kasi kapag meron tayong mga nanonood ngayon na pinagdaanan, yung mga pinagdaanan din ni Reynalyn, huwag niyong isipin na yan na ang magiging hadlang para magtagumpay sa buhay. Kasi kahit naman meron ka ng responsibilidad sa buhay, meron kang anak, pwede ka pa rin namang bumalik sa pag-aaral. Pwede, kasi hindi naman yan para sa iyo, para sa sarili mo lang. Para yan sa mga naging anak mo. At maganda rin naman kasi meron siyang partner na supportive at yun mismo ang nag-push sa iyo para mag-aral, di ba? So, para naman sa mga partner ng mga estudyante na nagkaroon ng asawa, so, sana hindi kayo maging hadlang para to pa rin ng inyong partner ang pangarap nila sa buhay. So, maging supportive lang po tayo at huwag po nating hadlagan ang dapat na marating nila. Dahil in the first place, ginawa nyo naman yan na 2 kayo. So, dapat ang pagpaplano para sa kinabukasan ng pamilya ay dapat partner din kayo. So, 2 din dapat. Okay. So, di ba, maganda ang aral na pwedeng makuha ng ating mga tagapanood sa kwento ng buhay mo. Bago ko pala makalimutan, meron pala akong ibibigay sa iyo. Okay. May nagpaabot ng tulong para sa iyo. Okay, may nagpaabot. Okay, ito siya. Di ba? Okay. So, ayan po mga kababayan. So, ito ay 100 pesos lang. Pantulong lang para sa pang-snack kayong araw. Okay, Yes, di ba? Kasi nagutom siya sa interview. So, kailangan niyang mag-snack, mga kababayan. So, ang 100 pesos na ito ay pwedeng lumaki kapag may nag-sponsor sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Di ba? Kailangan niya ng sponsor. Di ba? Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon ay merong kita sa pangingisda ng kanyang asawa. So, baka dumating ang pagkakataon o panahon na magipit. So, kailangan din naman nila ng support. So, kung mayroon tayong mga kababayan dyan, lalo naman nasa abroad, na gustong mag-sponsor ng pag-aaral ng isa sa aming mga mag-aaral, pwede po kayong mag-message sa aking messenger account. So, nandito po ang aking messenger account. Ilalagay ko na lang sa video na to. At mag-usap po tayo kung paano nyo matutulungan ang aming mga mag-aaral. So, maraming salamat po. So, ito ang Thank you, sir. 1 million pesos. So, maraming salamat sa panahon at oras. Sige, sir. Thank you po. Okay, Thank you. salamat. Salamat. Bye-bye.